na topic na natin about platform business model, software, ngayon naman about distribution business model. At ang best example ko mga kanegosyo tungkol sa soft drinks. Ito kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko mga kanegosyo or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Paano kumikita ang distribution model ng soft drinks mga kanegosyo? Ito kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management mga kanegosyo sa TIP Cubao, Quezon City, Technological Institute of the Philippines. Ilang taon din ako nagsari-sari store, almost 6 years mga kanegosyo hanggang nagkaroon ng pandemic. At isa ang distribution business model na lagi kong inoorderan, yung soft drinks mga kanegosyo. Alam ng mga sari-sari store owner to mga kanegosyo na mas malaki pa yung kita ng may-ari ng nagdi-distribute ng soft drinks kaysa sa kita ng mga may-ari ng sari-sari store mga kanegosyo. Paano kumikita ang distribution business model? Mga kanegosyo, kung nagdi-distribute ka ng soft drink sa isang lugar, sigurado malaki ang income mo. Dahil may rules mga kanegosyo na kung saan halimbawa sa Cavite, ikaw lang ang distributor ng soft drink sa Cavite at wala nang iba. Pero mga kanegosyo, tinatrabaho ang pagiging distributor mga kanegosyo. Halimbawa, distributor ka naman sa Cubao. Hindi na magbibigay yung mga company ng RC, Coke, or ng mga Pepsi, Mountain Dew sa ibang competitor mo. Ikaw lang yung sole distributor sa isang lugar. Kaya nakokontrol mo lalo yung market at yung income mo mga kanegosyo. Kumbaga, halimbawa sa Cubao, lahat ng sari-sari store sa Cubao, Quezon City, ikaw lang nagbabagsak ng soft drinks doon. At wala nang ibang babagsakan yung mga company ng mga beverage, kundi ikaw lang mga kanegosyo. Pero bago sila magbigay ng isang distributor mga kanegosyo, bago sila magbagsak sa isang distributor, mahirap naman yung tatahakin mong pagiging distributor sa mga kumpanya ng mga beverage or ng mga soft drinks. Maraming papers, pero tinatrabaho yan mga kanegosyo. Kung willing ka talaga maging distributor, eto mga kanegosyo, focus in one, focus lang sa mga beverage. At ikaw lang nagdi-distribute sa isang lugar. Mas malaki yung kikitain mo mga kanegosyo kung distributor ka. Kaya mas malaki yung kita ng may-ari ng distributor ng soft drinks kaysa yung may-ari ng sari-sari store. Kahit sabihin mo pang malaking sari-sari store yan. Kumbaga sa isang lugar, ikaw lang yung nagbabagsak sa lahat ng sari-sari store ng soft drinks doon. At nagbibigay pa yung supplier or yung mga RC Cola, mga Coke ng consignment. Nagbibigay pa sila ng months or weeks bago ka magbayad bilang may-ari ng distributor. So, pwede mo pang magamit yung pera na binayad sa'yo ng mga may-ari ng sari-sari store or yung mga umorder sa'yo sa pagpapaikot ng pera, pagpapasahod, pwede mo pang magamit sa pagbayad sa bills, kuryente, pwede mo pang gamitin sa pagbayad ng renta. Kaya panalo ka dito sa cash flow mga kanegosyo bilang distributor sa isang lugar. Pero tinatrabaho to bago ka bagsakan or bago ka maging distributor, sole distributor, tinatrabaho yan mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, focus in one, sikapin mong ma-scale up yung negosyo mo sa level 2 business model, ma-applyan to ng franchising, distribution, manpower, software, licensing. Isa lang sa mga yon mga kanegosyo,
Pangatlo, kailangan mahanap yung community ng mayaman. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. Kung umabot ka sa dulo na video na to, comment ka naman, sabihin mo soft drinks, heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin mga kanegosyo, at bilang negosyante kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.